Magandang umaga po sa atin, lalo na sa mga responsible and law-abiding driver. Ganoon din po sa mga kagaya kong nasa daan na. Madilim pa ang paligid pero kailangan na natin bumiyahe punta sa ating trabaho. Happy and blissful New Year po sa ating lahat. Pasensya na at ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Maraming salamat po pala sa inyong lahat. Nasa 50,000 subscribers na po tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Ngayon, sasagutin ko po yung isang tanong para na din po ito sa ating kaalaman. Ang tanong niya, ilang violation daw ba ang makukumit para magkaroon ng 1 demerit point? Ayon po sa Land Transportation Office or LTO, isang violation lang ay equivalent to 1 demerit point na yon. Kaya kapag meron kang isang traffic violation, ibig sabihin nito ay nahuli ka na, natikitan ka na dito, kaya meron ka ng violation. Ngayon, kapag meron kang violation, automatic na po yun, magkakaroon ka na ng 1 demerit point. Makikita po natin yan sa ating LTMS portal account kung meron na tayong demerit point. Kapag meron nang nag-reflect na demerit point sa ating LTMS portal account, kung halimbawa may nag-reflect na 1 demerit point, magkakaroon na tayo ng prohibition sa pagpapadagdag ng driver's license code at change classification. Ibig sabihin po nito, kapag meron tayong 1 to 2 demerit points, hindi po tayo pwedeng mag-apply ng additional driver's license code at hindi rin tayo pwedeng magpa-change classification mula non-professional driver's license to professional driver's license sa loob ng 3 buwan. Ulitin ko hindi tayo pwedeng mag-apply ng driver's license code or additional driver's license code at magpa-change classification mula non-professional driver's license to professional driver's license sa loob ng 3 buwan. Yung 3 buwan na yan, magsisimula ang counting niyan pagkatapos natin masitel o mabayaran ang ating violation. Kaya iwasan po natin makakommit o makabiolate ng kahit na anumang traffic violation kasi abala yan. Gusto mo na sana magpadagdag ng code o gusto mo na sana magpa-change classification, hindi na pwede, mag-antay ka pa ng 3 buwan. Ngayon naman, ano ba yung mga violations na pasok sa 1 demerit point? Na kapag nahuli ka ay ang equivalent na nito ay automatic na 1 demerit point. Ito po yung mga violations na ang katumbas nito ay 1 demerit point. Ang mga violations po na ito, ang tawag ay light violations. Kumbaga, magaan lang to, kaya ang katumbas niya ay 1 demerit point lang. Yung hindi natin pagsuot ng helmet, kasama po dito ang backrider driver saka backrider ang tinutukoy niya dito. Ang katumbas po niyan kapag nahuli tayo, first offense ay 1 demerit point kapag wala tayong helmet. Driver saka backrider. Driving a motorcycle with a child aboard on public roads, first offense din po ito. Ang alam ko dito na tinutukoy niyang bata ay yung mga bata na hindi pa abot ng paa nila yung footrest ng motor, o di kaya hindi pa nila abot yung ating biwang, kaya hindi pa sila makakapit ng maayos niyan. Bawal po talaga yan. Paggamit ng cellphone o kahit na anong electronic device habang tayo ay nagmamaneho, mapa motorcycle man o 4 wheels yung minamaneho natin, bawal po yan paggamit ng cellphone o di kaya kahit na anong electronic device. Yung hindi natin paggamit ng seatbelt, 1 demerit point din po yan sa mga naka 4 wheels po ito. Walang ingat sa pagmamaneho, reckless driving, illegal parking, marami pong ganito. Kahit may sign, nakalagay na sign na no parking, minsan hindi natin maiwasan, nagpaparking pa rin tayo. Kaya ayan, ang equivalent niyan ay 1 demerit point kapag nahuli tayo.
yung hindi natin dala ang ating driver's license card, CR at OR ng sasakyan na minamaneho natin. O di kaya wala talaga tayong driver's license, CR at OR ng motor. Yan, equivalent to 1 demerit point din po yan kapag nahuli tayo. Ito, ang daming driver na ganito, hindi sila gumagamit ng signal light. At yung iba naman, gumamit ng signal light kung kailan liliko na sila. Huwag po natin kalimutan gumamit ng signal light kung tayo ay liliko, tatabi o lilipat ng linya, lalo na po kung tayo ay mag-overtake. Gagamit po tayo ng signal light niyan para alam ng mga ibang driver na nasa kaliwa, kanan o sa likod o sa harap natin na tayo ay liliko, tatabi, lilipat ng linya o di kaya ay mag-overtake. Yan naman po ay para sa mga taxi, yung defective na o mabilis o di kaya tampered na yung kanilang metro, o di kaya ay old, yung luma pa na metro ang kanilang ginagamit, o di kaya wala silang taxi sale, o di kaya sira na. Yan, para po sa mga taxi para po sa mga taxi yan. Yan naman po para sa mga pampubliko o pampasaherong sasakyan. Sa mga pasahero po dyan, kapag nakita nyo yung driver o yung kasama nyo na pasahero na naninigarilyo, pwede nyo silang pagsabihan na bawal manigarilyo sa loob ng pampubliko o pampasaherong sasakyan. Minsan may nasundan ako o may sinusundan akong jeep, pampasaherong jeep, na yung driver mismo naninigarilyo. Eksakto na nakataas itong visor ng helmet ko, yung eksakto paglabas niya ng sigarilyo niya, pag anong tawag doon, pinagpag niya yung sigarilyo niya bago niya sip-sipin bang tawag doon, hindi ko alam, hindi kasi ako naninigarilyo Eksakto yung paglabas niya ng sigarilyo, nahangin, napuwing yung mata ko, kaya hindi ko naiwasan na pinagsabihan talaga siya kasi ang sakit sa mata. Eksakto na paglabas niya ng sigarilyo niya at nandun ako sa likod niya, nakataas din yung visor ko, ayun, napuwing na yung mata ko, kaya ayun, pinagsabihan ko po siya na bawal yung manigarilyo, driver man o pasahero sa sasakyan, pampublikong mga sasakyan. At yung mga iba pang mga traffic violation equivalent to 1 point o yung kompletong listahan ay ilalagay ko na lang sa comment section o di kaya sa description box. Basahin nyo na lang po dyan. Yung mga binanggit ko ay yun yung mga pangkaraniwan o kadalasan na nababiolate natin. Yun po yung mga violations ng equivalent niya ay 1 demerit point. Kaya dapat alam nyo talaga yung mga yon para maiwasan ninyo makakamit ng mga violation, kasi 1 to 2 demerit points ay equivalent to 3 months na hindi po kayo makapag-apply ng change classification saka additional code. Bawal po kayo nun. Kailangan pagkatapos ng 3 buwan saka lang po kayo pwedeng magpa-additional saka magpa-change classification kapag meron kayong 1 demerit point. Sana po nakatulong ang video ito sa inyo. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.